Hindi pa rin siya dalawin ng antok. Tahimik ang buong bahay, ngunit dama ni Bekang ang mabigat na presensya sa paligid. Siya ay nagugutom, ngunit bago makalapit sa lumang refrigerator, may narinig siyang mahinang kaluskos. Gutom ko lang to. Pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Binuksan niya ang kanyang ref at isang anino ang nahagip ng kanyang mata. Tila anino ng kanyang nobyo. May tao ba riyan? Marihin niyang tinanong. Ngunit walang sino man ang sumagot. Maya-maya, biglang naging napakalamig ng kanyang kamay. Sobrang lamig na tila ba muntikan na itong magyelo. At saka niya na lamang naalala na isa na lamang siyang pulubi na nakatira sa isang abandonadong bahay. At ang kanyang nobyo na isang sundalo ay pinatay ng isang pari na walang Diyos. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya na may nakatayo sa likod niya. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage.